natutuwa nga ako, Ted, Natutuwa nga ako, Ted, na kumuha na sila ng abogado nila. Mm-mm. Kasi para talagang maalagaan Mm-mm. ang karapatan ni dating Presidente Duterte. Mm-mm. Kasi yung manifestation, sorry, with all due respect to Executive Secretary Medaldea. Medaldea, parang sinabi sa kanya nung Huwes Judge. out of place yung sinasabi mo. Di ba? Out of place. Kaya dapat matutunan nila ang procedure, ang presentasyon ng ebidensya kasi ibang-iba sa international Opo. court. Kaya Opo. gustong-gusto ko yon. Kumuha siya ng abogado para mapangalagaan niya ang kanyang karapatan ng mahusay. Opo, yung nga din po para po kumbaga saan man to hahantong klaro po na lahat ng karapatan ay naigawad sa akusado. Kasama na din yung pong karapatan, ngayon ko lang narinig ito din, bago ito sa mga students of law, the prosecutor must disclose to you, kay Duterte, as soon as practicable, evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or to mitigate your guilt. Dapat tumulong pa yung prosecution kung may hawak siyang anumang ebidensya para ka mapawalang sala. Saka man nakakita ng ganun? Totoo. Suppression talaga. Bihira talaga yan. Kaya at ito kung hindi man siya, hindi man siya payagang magkaroon ng provisional liberty, nakalagay rin sa ICC statute, sa Rome statute, every now and then, titignan ulit kung pwede na siyang magkaroon ng provisional release. Hindi ito yung isahang isahang desisyon. Okay. Hindi ka Opo. pwede. Pero every now and then, hanggang September 28, re-review nila ng re-review yan. Pwede na ba to? Pwede na ba yan? Kaya alam mo, talagang ibang klaseng due process at nakikita natin na baka nga dito magkakaroon ng tunay na paglilitis. Kung manalo man o matalo, so be it. Kasi naglatag sila ng kanilang mga ebidensyang mabuti. Opo.